pag-asa. Yun ang totoong Diyos sa atin. Aanin mo yung kayamanan, hindi mo na mapapagaling yung sarili mo. Dahil yung karamdaman mo, walang gamot. Marami ba nun? Marami. Sabi nila, money can buy anything. No, not anything. Not everything. No. Kahit makuha mo ang buong kayamanan ng mundo, ngunit ang kaluluwa mo napapahamak, walang kwenta. Kaya huwag kayong mag-alala doon sa mga nagnanakaw sa atin. Sa kabanabayan, bahala ang Diyos sa kanila. Yung tao, tayo lahat, taxpayer. Even yung mga bata, pag bumili kayo ng resibo, tingnan niyo yung resibo niyo, may 12% VAT agad yun. Ibig sabihin, binabayaran mo sa gobyerno yun. Amen po! Lahat ng Pilipino rito, lahat tayo may burden na ganun. Sa mga hindi nakakaalam. Ang gobyerno, ninanakawan po nila tayo. At dati nung araw, nagnanakaw lang sila milyon. Ngayon, trilyon ang ninanakaw nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nakakahiya. Yun yung pinagpaguran ng bawat Pilipino, nanakawin lang na nakapag-aral. Nakakahiya. Di bale, ang Diyos natin hindi natutulog. Okay, mag-alala mga kapatid. Lahat ng kasamaan sa mundo, ay hangganan niya. Manalig ka lang kapatid. Manalig ka lang. Kasi sa bandang huli, magpe-prevail pa rin ang truth ng Panginoon. Bakit? Siya ang star. Siya ang bida. Ang bida, laging binubugbog yan. Tama? Laging may kontrabida. Tama? Pero ang ending, bida pa rin ang bida. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kapatid, bugbog ka sa problema, huwag ka mag-alala, bida ka. Well, in fact, righteous ka. At ito, matindi. Yung title natin. Tingnan nyo, hindi kayo nakareact yung sinabi kong righteous ka. Pwede na ba kayo? Nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya nyo pa ba? Huwag kayong mag-alala. Special ang araw na to. Sabi ko sa inyo, makukuha kayo. Ngayon, asa na ba ako? Ayan. Pasado hindi? Pasado. Si Lord ang nakakaalam. Bahala kayo. Amen po ba? Wala kami karapatan para mag-judge. Hindi namin alam yan. It's between you and our God. Yes. Pero kung kinakailangan para maging righteous ka, meron kang katangian na ganyan. Ang tanong, sabi ng Bible, walang righteous. Yes? Wala. But, palakpakan natin na malakas ang katangian. Ito tayo sa faith. At pag sinabing faith, laging kasama dyan ang righteousness. Kambal yan. Hindi yan mapaghihiwalay. Amen po ba? Faith cometh in righteousness. Magkasama. Okay? At maraming magsasabi hindi totoo na righteous. Walang sino man. Totoo naman. Sa Book of Romans 3:10. Click mo. Ang sabi diyan, sige. There is no one righteous, not even one. Tagalog. Ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Paano ngayon yan, Pastor? Paano tayo makakasama sa righteous niya? Paano tayo makakasama sa walang righteous eh? Makinig kayo. Ang righteousness. Okay? Makinig kayo mga kapatid. Ito na yung pinahalo ng topic natin. Medyo ano po ito. Ang pagiging matuwid sa Panginoon. Hindi yan by level righteousness na ganito. Para mas paliwanag ko sa inyo na naiintindihan niyo. Ang pagiging matuwid sa Panginoon, pag sa tao, makagawa ka ng kamalian, hindi ka magiging matuwid kahit pastor ka. Amen. Ang eyes ng tao, pag ginudge ka, pwede kang hindi matuwid kahit matuwid ka sa sarili mo. Pero sa mata ng Panginoon, iba yung tingin niya. Sino nga hatol sa atin pagdating ng Judgment Day? Si Lord, di ba? So, siya lang ang may karapatan na tawagin tayong righteous at ikaw mismo may karelasyon sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin mo, sa tao mo may papakita na righteous ka, magkakamali ka. Sasabihin nila hindi ka righteous. Totoo! Kasi no one eh. But, alam niyo ba, na ang pagiging righteous ay regalo ng Panginoon? May pa, Pastor, pero mamaya sigurado ako lalakas to. Paliliwanag ko sa inyo. Nasa Bible lahat yan. Okay. Tuloy tayo.
Okay. Walang righteous ha. Talagay dyan. But then, since we are Christ believer, simula na tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng regalo. Ano yung regalo na yun? Gift of? Nakalagay. Basahin nga natin. Our righteousness is a gift from God. Regalo yan. Nasa Romans 5:17. Sabay-sabay natin basahin. Hindi ako may sabi, Bible. Basa, basa. Nung tinanggap natin si Kristo, binigyan niya tayo ng regalo ng righteousness. Kaya righteous ka. Tagalogin natin para mas maliwanag. Sorry hindi ako nakaka-dialect ng Ilocano pero nakakaintindi po ako. Oo, kaya mag-ingat po kayo. Marunong po akong mag-intindi. I don't lang po. Hindi lang ako marunong mag-deliver. Okay. Medyo Tagalog po ako. Tignan mo, Mike. Mike, tabi mo.